kung matatapos ko pa yun to. Ako po eh. Okay po. Pero alam niyo po, tinitingnan ko kayo kanina pa. Mula sa talk number 2, kay Brother June, tapos si Father, ano po, kaya na hapon, kasi ang dami nagpapaypay. Pero ngayon parang wala na nagpapaypay, ano po? Nainip pa ba? Umuwi pa. Umuwi na, yung mga nagpapaypay. Kaya ako nagbawasan. Okay. Alam niyo po dito, sabi, 2016, doon po sa, sabi po sa 1 John chapter 1 verse 3 to 4, what we have seen and heard, we announce now to you also, so that you will join with us in the fellowship that we have with the Father. Ang nagsasalita, yung nakasama ni Jesus Christ, no? Kung ano daw yung narinig nila at nakita, binabahan nila. So, ganun din po tayo. Alam niyo po, itong talk na ito, natuwa po ako dito sa talk na ito, sa team natin, ngayon sa ministry. Kasi po, di ba sa akin, kung kasal daw tayo, hindi na tayo nagawa sa table. Ilan na tayo? Tatlo. No? Kami, sa bahay, ang table namin may 4 na chairs, 4. Pero kami naman tatatlo lang. Si Jesus Christ po yung sa doon. Tapos po, nung kami ni May, nasan si May? Nung kami po ni May ay ikasal, syempre dalawa lang kami. Tapos po, ginawa namin silikon. Nung ginawa namin silikon, kasama namin si Jesus Christ. Bakit? Parang sa table po yata namin nagawa siya. Tama naman, parang sa table. Hindi. Sa lababo. Sa lababo. Parang hindi ako puntahan na yung talk number 4. So yun po, ano? So, ang bilis. Gusto talagang matapos. Oh. Bakit ganun? Kanya yung pinakita na ngayon ay wala na. Yan. Sabi po dyan, love life, good health, achievements, money. Yan mo na yan, nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Ano, tama mo lang, pero hindi kagalakan. Authority, power, fame, wealth, recognition, promotion, kasayahan. Sabi natin daw po ba yung kaibahan nung kasayahan doon sa kagalakan? Sabi ko, in Catholic, sa pananaw ng Katoliko, yung kagalakan o yung kasayahan ay nakabasa sa emosyon or sa nagbabago-bagong pangyayari. While yung kagalakan, gaudium, ay nakabasa sa emosyon, mas malalim. Yan po, mas malalim. Halimbawa, yan, nataklagay mo dyan. Long life, good health, achievements, money. Masaya tayo. What if nawala ko yan? Masaya pa ba tayo? Maaaring hindi na. Pero kung tayo po ay nandun sa kabila ng side, yung joy, kahit kung wala yung mga yan, masaya pa rin tayo. Di ba? Ang init. Nako, ang init dito. Di ba? Pero nandiyan pa rin kayo. Sabi ko nga, magtotoo pa ba ako? Eh para naman yung joy is completed na eh. Di ba? Parang completed na. Kung baga ay parang isasama kayo na lang. No? Kasi nga po, nagtyaga po kayo. Yun po yun eh. Nagtyaga ako, di ba sabi nga kanina, yung may pagtulong sa, pero, joyful. Ano, tayo naiinitan. Wala naman nagreklamo po sa akin eh. Ikot ako ng ikot. Wala naman nagreklamo ng brother, nakakainit dito. No, wala naman kung gano'n. Brother, wala na tubig. No, yung sila, bakit wala ng sila? Wala na tubig. Pero may mga nagigibig naman. Ano po? Completed
Diyos naman. Manual na lang natin. Bakit ganun? Parang tumatawag kasi. Ayan. Ano po nangyayari kaya? Nasabot tayo ako yung technique. Alam niyo po, eto, yung isa pa na hindi nakikita, yung mga apostoles, di po ba ako ni Jesus Christ yung mga apostoles ay nagpatuloy sa pangangaral ng may kagalakan. And, ano ginawa sa kanila? Pinatay sila. Kasi nga po, sila ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Pinatay sila, pero nandun na ang kagalakan. Okay. Yan. Tingnan niyo po. Di ba? May binili ng patiwari, pinakot sa krus, may sinaksak, may meron pa dyan na pinutulan ng pulo. Pero, nandun po yung joy dun sa kamatayan nila. Kasi na, nakita nila na tagpuan ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Joy may complete. Sabi, ang joy, pwede maging makumpleto sa pamamagitan po na fellowship with God. Ama, kailangan meron po tayo pakikipugnayan, pagsasama sa ating Panginoon. Without that po, hindi natin makukumpleto yung joy. Then next po ay joy in our relationship. So di ba sabi nga kanina, dapat kung para magkaroon tayo ng totoong kaligayahan, dapat mayroon tayong magandang relasyon sa ating Ama. Ganun din naman po sa atin, no, sa ating mag-asawahan o sa ating mga household. Kapag maganda ang relasyon natin, kasarap na samahan, natin po yung joy. Di po ba? Joy is God's gift. Tama, it begins in fellowship with Him. God's gift. Ano pa ba yung mga God's, yung sinasabi natin God's gift? Napakarami. Spiritual gift. So sabi diyan, ang kagalakan ay kaloob ng Diyos at bunga ng banal na Espiritu, gift of the Holy Spirit. Ito ay lumalaway mula sa pamumuhay ayon sa kaloob ng Diyos at pakikipagkaisa sa Kanya. Tama po. Sabi, kapag wala daw tayo sa ating Panginoon, mahirap matagpuan ang kagalakan. Yun nga lang, tayo kasi bilang mga tao, minsan, yung ipinapagawa ng Panginoon, binabago natin. No? Halimbawa, sinasabi ng Panginoon, dito ka pumunta. Pero, sabi mahirap dyan doon eh. Yung matagal ka ng gabaliwan, mainit po doon. Doon na. No? Ganon. Ngayon, parang ganito. Alam ko pamilyar po sa inyo yan. No? Sabi ni Lord, anak, sige mga brothers, sabi, mga brothers, sabi ni Lord, pasanin niyo yung inyong krus. Sabi mo, ano po dyan, Lord? Yung malaking size, parang mabigat eh. Hindi, subukan niyo muna. So, pinasan mo. Anong gawin na nabigatan ka? Lord, pwede bang matulan? O so, may modification ka ng ginawa. Yung pala, pagdating sa dulo, gagawin yung krus para makatawid. Ito parang makakatawid, pinutol mo na. Kung may baka eh. Ano mo? May isa pa yan eh. Yung sabi ni Lord, mga brother, magdala kayo ng bato. Gano'n kalaki, Lord? Yung pamana, siguro mga kasi laki ng buko, bola, parang mabigat, Lord eh. Hindi, try mo muna. So, nagpasan kayo. Ikaw naman, kumuha ka lang ng maliit. Maliit lang, kasi mabigat eh. Alam mo daw eh, sabi niyo, ito naman ni Lord, kasi sige, yung mga bato niya, gagawin kong tinapay. Para may doon kayo pagkain. Eh, dahil yung dalawang maliit, eh, hindi ko kapatid. Ano po, binabago natin, kaya nawawala yung connection natin sa ating Panginoon. Nawawala yun. O, isa pa. Sabi mga brother, magdala kayo ng dalawang bato. Di magkasing laki. Bakit kayo tumatawa? Pagkasing laki, eh ikaw ang nalaya ka, ano mo, sa malaki at sa maliit sa mga babawin
maninigurado na ako isang malaki at isang maliit. Yung pala pagdating sa tutlo, gagawin yung pasalikan muna ng mga lalaki. Kaya may mga lalaki na pantay ang goals. Mas malaki. Ano ba mas malaki, mami? Yung kaliwa yung tata. Ayun, pinabago kasi natin. Ay sabi ng Panginoon ko, kayo ay nasa akin, magtutuloy-tuloy yung kaligayahan, kagalaan. No? Saan-saan na pupunta yung ating like, Philippians, epistles of joy. Tingnan niyo po si St. Paul. No, kahit na nakatali siya, kahit na nakatali, patuloy siya na pagsusulat. Epistles, ano ba yun? Sulat ng kagalaan po yun. So, si St. Paul, kahit niya ibinubog, binasa, ikinulong, di po ba, hindi siya tumigil sa pagsusulat. Sabi nga niya, lagi kayo magalak sa Panginoon, magalak kayo. So, sabi niya, yung pagkakatagpo ko kayo sa Kristo, natagpuan ko yung magalaan. So, ganun yung po dapat tayo. No? Ang tao ay naghahanap ng walang katapusan at para sa kaligayahan. Ang pagnanais para sa Diyos ay nakasulat sa ating mga puso. Sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagpapalapit sa tao sa Kanya. Tanging sa Diyos lamang niya matatagpuan ang katotohanan at kaligayahan na hindi siya tumitigil sa paghahanap. Tama po, di ba? Hindi tayo tumitigil sa paghahanap ng kaligayahan. Nakakala natin sa mga material na bagay natin makikita, pero totoo, kayo natin yan makikita. Ang dignidad ng tao ay higit sa lahat ay nakasalalay sa katotohanan na siya ay ginawang para makipag-isa sa Diyos. So, habang hindi tayo nakikipag-isa, wala tayong fellowship, wala tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, hindi pwedeng makumpleto yung joy. Kagaya po ng mga alon, dapat yung joy ay dumaraganap mula sa ating pamilya,